talagang mga bata na antay. Ay, ano ba yan, Ruby? Dahan-dahan lang. Oh, dahan-dahan kayo dyan, ha. Oh, Teddy, yung likod mo dyan, baka pawisin. Mga anak, dahan-dahan lang, ha? Kalat, basura. Siguro dahil sa ating pagwalang bahala sa maraming bagay, hindi natin alam ang ibig sabihin ng plastic wrapper na ito. Halimbawang dumami ang mga ito at maipon sa isang lugar na hindi dapat paroonan. Ako po si Lauren Legarda. Meron po akong gustong iparating sa inyo. Tungkol po ito sa ating mga sarili, sa ating buhay, sa ating kapaligiran, sa ating mundo. Ito ang ating mundo. Hindi ito katulad ng ibang planeta. Ang ating mundo ay may kakayahang sumuporta ng buhay. Ang ating mundo ay puno ng likas yaman. Tayo, 10 ng mga hayop sa buong mundo ay depende sa likas na yaman ng ating kapaligiran. Ang ating mga pangangailangan, ang ating mga kinabubuhay ay nanggagaling sa mga kayamanang ito. Tayo ang umaani, tayo ang nakikinabang sa lahat ng mga produkto na mga kayamanan ito. Ating mundo ay ang ating tahanan. Dito napapalago ang ating pagkatao. Hindi lamang napapangalagaan ang ating pisikal na aspeto, kundi ating intelektual, spiritual at emosyonal ang siyang napapangalagaan. Dito sa mundo ay napapalawig natin ang ating lahi. Nagagawa nating makipagkaibigan at makipagkapwa-tao. Naitataguyod natin ang ating kinabukasan. Natutupad natin ang ating mga pangarap. Nagagawa nating sumamba. Napapatatag ang ating pananalig at pananampalataya. Tayo ay nakakapagliwaliw, nakakapaglakbay, nagagawang mag-isip, maging matalino, umunlad, at pagandahin ang ating buhay. Ang lahat ng biyayang tinatamasa natin
ay naguugat sa likas na yaman ng mundo. Paano na kung mawala sa atin ang mga biyayang ito? Nakita na natin sa mga nangyayari sa kasalukuyan ang galit ng inang kalikasan dahil sa ating pagwalang bahala at ang ating pag-aabuso sa mga batas ng kalikasan. Isang munting gawa ng bawat isa sa atin ay maaring tumulong na pigilan o mabago ang isang malaking hamon na kinakaharap hindi lamang ng sabayan ng Pilipino kundi ng buong mundo, at ito ang hamon ng climate change at global warming. Ano ang global warming? Ang global warming ay ang di pangkaraniwang pag-alinsangan ng kapaligiran. Sanhi ng pagkakaipon ng sobra-sobrang init sa papawirin. Maintindihan natin ang personalidad ng global warming. Kung iintindihan natin ang natural na paggalaw ng mga elemento ng kalikasan. Ang mundo ay nakakatanggap ng ningning o liwanag mula sa araw. Ang mismong sikat ng araw ang nagdadala nito sa balat ng lupa. Ang ningning na ito ay tinatawag na solar radiation. Taglay ng solar radiation na dumadapo sa mundo ang 50% ng enerhiya ng araw. Ang malaking porsyento ay sinisipsip ng lupa, ng mga halaman, at mga dagat, ilog at lawa. Ang natitirang porsyento ay tumatalbog at pumapailan lang sa himpapawid. Ang ilang bahagi ng tumalbog na enerhiya ay nakakaalpas sa himpapawid at tumutuloy sa kalawakan. Ang ilan ay hindi nakakalusot. Ang mga ito ay pinipigilang makaalpas ng mga greenhouse gases. Ang greenhouse gases ay mga iba't ibang singaw na nagmumula sa ibabaw ng lupa at naiipon sa itaas na bahagi ng papawirin. Ang malaking bahagi ng mga singaw na ito ay galing din sa kalikasan. Ang nangyayari, ang enerhiyang hindi makaalpas papunta sa kalawakan ay nananatili sa himpapawid. Ito ang enerhiyang nagbibigay ng init sa mundo. Ang sistemang ito ang tinatawag na greenhouse effect. Ang greenhouse effect ay ang pagkulong ng greenhouse gases sa himpapawid ng enerhiyang tumatalbog mula sa ibabaw ng lupa. Ang enerhiyang ito, ang init na bumabalot sa mundo. Kumbaga, ito ang sweater ng mundo na nagbibigay proteksyon sa lamig ng kalawakan. Kapag wala ang init na ito, ang mundo ay magiging maginaw, maginaw na maginaw, at walang nilalang o halamang mabubuhay ng matagal.
Sa loob ng nagdaang 4 na bilyong taon, ang greenhouse effect ang nagbibigay ng tamang temperatura upang mabuhay ang mga nilalang sa mundo. Kapag lumakas ang greenhouse effect, magdudulot naman ito ng sobrang init sa mundo. Magdudulot ito ng malaking problema. Hindi lamang sa mga halaman, kundi sa mga hayop. Lalong-lalo na sa mga tao. Apat na bilyong taon, isang kaaya-ayang panahon sa kasaysayan ng mundo na maaaring magwakas sa malapit na hinaharap simula sa ating kapanahunan. Ang ating mapag-aksayang pamumuhay, ang ating paggamit ng sobra ng gasolina, maaari man sana tayong maglakad imbis na magkotse, ang napakarami mga pabrika na minsan nakakapulyot sa ating kapaligiran. Ang ating hindi pagsusunod sa mga batas ng kalikasan, lahat ito ay nakakadagdag sa pagwasak sa ating kapaligiran. Tayo ay nasa isang maselang panahon. Ang lagay ng ating papawirin ay nasa balag ng alanganin. Labis na nanganganib dahil sa polusyon. Tumingin lamang tayo sa ating paligid. Makikita natin ang pinanggalingan ng polusyon. Saan ba tayo unang titingin? Saan man tayo tumingin? Naroon na ang bukal ng polusyon. Anumang labis na pagkonsumo ng kuryente ay pare-parehong bukal ng polusyon. Nakalulungkot na yung global warming o yung sukdulang pag-init ng ating panahon ay dulot ng ating pang-araw-araw na gawain. Sa paglaki ng populasyon ng mundo, lumaki rin ang pangangailangan ng mga tao. Para matugunan ang mga pangangailangang ito, bumaling ang tao sa makabagong teknolohiya. Teknolohiyang nagparami ng iba't ibang industriya. Ang resulta, naging abala ang mga tao sa iba't ibang aktibidad. Mga aktibidad na unti-unting bumubuwag sa normal na estado ng greenhouse effect. Ang mga singaw na nagmumula sa human activities ay umaanib, dumadagdag sa natural na greenhouse gases sa himpapawid. Dahilan upang ito ay kumapal. Sa sobrang kapal ngayon ng greenhouse gases, ang enerhiyang tumatalbog sa ibabaw ng lupa
na dapat mapunta sa kalawakan ay hindi na makakaalpas. Barado na ang lagusan. Sa halip, ito ay nakukulob sa ating papawirin at nagdudulot ng sobra-sobrang init. Ang pagtaas ng temperatura sa ating papawirin ang dahilan ng global warming. Ang climate change ang pangunahing palatandaan ng global warming. Ito ang pagbago-bago ng klima na nagaganap sa lahat ng panig ng mundo. Ang mga pisikal na katibayan ay naiparamdam na. At mulit-muli kapag patuloy na nagpabaya tayo, ay mararamdaman natin. Mulit-muli ay sasalakayin tayo. Ang mga nagaganap natin ng climate change ay hindi natin maaaring talikuran o takasan. Ang mga ito ay kadikit ng ating buhay. Apektado ng mga ito ang ating paligid, ang mga lugar na ating tinitirhan. Ngunit higit sa mga pagbabago ay ang tindi ng dulot ng mga ito sa ating mga sarili, sa ating buhay, ngayon at sa hinaharap. Ang pagkatunaw ng mga yelo sa karagatan o sa mga lupain man ay magiging sanhi ng pagtaas ng lebel ng karagatan at sisira sa ating mga tahanan, maapekto ng mga hayop sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang nag-iisang lahi ng polar bear na ngayon ay isa ng endangered species ay malapit nang mawala. Dagdag sa mahabang listahan ng mga hayop na tuluyan ng naglaho sa ibabaw ng mundo. Ang El Niño ay isang bahagi ng climate change. Iniiba-iba nito ang haba at ikli ng tag-araw at tag-ulan. Ginugulo ang kalakaran sa pagsasaka at sa agrikultura. Malaking epekto nito sa ani at sa mga produkto mula sa pagtatanim. Kinukulang na tayo ng panusto sa pagkain. Gutom ang aabutin natin. Ang pagtaas ng kapatagan ng tubig alat, dala ng pag-alsa ng mga dagat, sanhi ng pagtaas ng temperatura, ay kinakamkam ang mga baybayin. Darating ang panahon na ang sukat ng lupa ay kapos na sa pangangailangan ng tao. Dala ng pagtaas ng temperatura, lalaganap ang mga sakit na may kinalaman sa heat stroke, atake sa puso, at mga karamdamang pinapalala ng sobrang init, bronchitis, asthma. Dahil din sa init, ang mga insekto at ibang peste ay lumalabas mula sa kanilang mga lungga at naghahanap ng panibagong tirahan. Dala ng mga ito ang iba't ibang mikrobyo na pinagmumula ng sari-saring sakit, dengue, malaria, leptospirosis.
malaria ay dati nang na-eradicate. Ngunit dahil sa global warming, muling nabuhay at mabilis na lumalaganap. Nakakapanlumo. Ay, merong pugad oh! Isa pa rin sa mga epekto ng climate change, lalo na rito sa bahaging kinaroroonan ng ating bansa, ay ang pagbabago ng lagay ng precipitation o ang dalas ng pagpailan lang ng singaw ng tubig sa ating papawirin. Dahil sa init ng panahon, malaki ang bulto ng water vapor na nabubuo sa himpapawid. Itong nagiging sanhi ng malakas at walang tigil na pagbuhos ng ulan o bagyo na isang dahilan ng pagbaha na pinalala pa ng basurang nakabara sa estero at panuluyang tubig. Hanggang kailan natin kayang harapin ang mga unos na dumarating? Anong mga mahalagang bagay na pag-aari natin ang isusuko pa natin sa mga susunod na kalamidad? Saan natin huhugutin ang lakas upang salubungin ang galit ng kalikasan? Maliit at mahina tayo kumpara sa laki at tikas ng mundo. Hindi natin kayang labanan ang malupit na puwersa ng kalikasan. Kung hindi pa tayo kikilos, tayo at tayo ang magiging talunan. Ano ang maaari nating gawin para sa ating kaligtasan? Ang pagtatanim ng punong kahoy ay isa sa mga paraan na makakatulong para labanan ang polusyon dulot ng carbon dioxide. Isa ito sa mga hakbang na pinapairal ng gobyerno bilang pagsagip sa kalagayan ng ating mga bundok at kagubatang nakakalbo. Sa prosesong photosynthesis, hinihigop ng mga halaman ang carbon dioxide at pagkatapos ay binubugay ito bilang oxygen, ang hininga ng buhay. Dito tayo sa mundo isinilang at nagkaroon ng hininga. Ang pagtatanim ay isang paraan ng pagtanaw ng utang na loob sa mundo. Bakit hindi natin gawin? Isang munting gawa na malaki ang magiging kabuluhan. Sa kaarawan ng bawat isa sa atin, magtanim ng isang seedling. Regalo natin sa mundo na babalik na may ibayong katumbas. Isang preskong kapaligiran. Ang gobyerno ng Pilipinas ay aktibo ang partisipasyon sa mga pandaigdigang pagtitipon tungkol sa global warming. Ang mga kaalaman at impormasyong nakakalap ay pinapalaganap sa mga mamamayan. Gayon din ang mga gabay sa pagsugpo ng paglala ng global warming. Kabilang sa mga ito ang pagpigil sa illegal logging at deforestation. Ngunit maintindihan natin kung sa mga oras ng kalamidad, higit na malaki ang pangangailangan ng mga mamamayan kaysa kayang sagutin ng gobyerno.
Sa bandang huli, tayo pa rin ang makakatulong sa ating mga sarili. Hindi natin pwedeng isuko ang human activities o pigilan ang paglaki ng populasyon. Ang mga ito ay natural na proseso. Hindi rin natin pwedeng ihinto ang pagtangkilik sa makabagong teknolohiya. At sa mga umuusbong na industriya. Ang mga ito ay bahagi ng ating pag-unlad bilang tao. Ngunit may magagawa tayo upang paliitin ang lawak ng global warming at harangin ang pagsulong ng climate change. Isang munting gawa ng bawat isa sa atin ang pagsasagawa ng ating mumunting sakripisyo. Gagawin natin alang-alang sa buhay na ligtas sa panganib at kapahamakan mula ngayon hanggang sa malayong hinaharap para sa atin at para sa mga apo ng ating mga apo. Magtipid tayo. Huwag maging maluho. At mabilis na nagpapalit ng mga bagay-bagay na produkto ng iba't ibang industriya. Huwag masyadong magpadala sa komersyalismo o konsumerismo. Na nagsasabing kailangan natin ng isang bagay kahit hindi naman talaga. Ang gamit na tinitipid ay nakakabawas sa paggana ng produksyon. Ibig sabihin, nababawasan din ang paggamit ng mga likas yaman para sa produksyon ng bagong gamit. At pagsingaw ng polusyon mula sa pag-andar ng mga makina sa mga pabrika. Tipirin natin ang paggamit ng elektrisidad at gasolina. Grabe ang singaw ng dalawang ito. Maging maagap tayo sa pagpatay ng anumang appliances kapag hindi na gagamitin. Huwag tayong maging maluho sa pagsindi ng decorative o neon lights. Limitahin natin ang oras ng pagsindi. Pag may pupuntahan at malapit din lang, maglakad na lang. O makasabay, o makiangkas. Tipid sa gasolina. Magtatag ng carpool sa inyong lugar o sa inyong opisina. Kakabit ng pagtitipid ang pagre-recycle. Ang prinsipyo sa pagtitipid ay applicable din sa pagre-recycle. Ang gamit na inuulit gamitin ay malaking kabawasan sa produksyon. Kung lahat tayo ay marunong mag-recycle, malaki ang maiaambag nito sa pagbabawas ng polusyon. Bukod sa pagsugpo ng polusyon, nakakatipid din tayo sa ibang bagay. Oras, enerhiya, pera. Sanang bawat isa sa inyo ay mamahagi ng inyong kaalaman na natutunan nyo sa akin. Sa inyong magulang, sa inyong kasambahay, sa inyong kasamahan, sa inyong barkada, sa inyong mga kaibigan. Lahat ng natutunan nyo ng ukol sa climate change at sa global warming.
Bukod sa ating gobyerno, may mga pribadong samahan at mga organisasyon na nakatutok sa mga isyu at usapin tungkol sa global warming at climate change. Ang Luntiang Pilipinas ay tinatag ng inyong lingkod noong 1998. Ito'y isang environmental program na naglayong pairalin sa sambayan ng Pilipino ang kahalagahan ng pagtatanim. Simula ng itatag ang programa, ay nakapagtanim na ang mga taga-suporta ng mahigit na 2 milyong puno sa mga kagubatan at sa iba't ibang parte ng bansa. Isa sa ating mga adikain na siyang naging batas ay yung Climate Change Act. Pinirma na ito noong Oktubre 2009 at naging ganap na batas. Sa ilalim ng Philippine Climate Change Act ng 2009, ang pagpapahalaga sa ating kapaligiran at sa kalikasan ay magiging ganap na bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Sa tulong at gabay ng mga local government units mula sa pinakamataas na antas ng gobyerno hanggang sa level ng barangay, magagawa nating sagipin ang kalikasan mula sa pagkawasak. Makiisa tayong lahat sa adikaing ito sa ngalan ng isang ligtas at magandang hinaharap. Ako po si Loren Legarda. Maraming salamat po.